Face the Nation. You're still watching Face the Nation and we are still with our senatoriable attorney JV Hinlo. At kanina po ay pinag-usapan nga natin kung ano yung pinagdadaanan ng ating mga mangingisda at ating mga magsasaka na talaga namang alam mo sila yung nagdadala ng pagkain sa ating hapagkainan pero sila pa rin yung sektor na talagang hirap na hirap. Si Attorney JV ay kumakandidato bilang senador at sabi nga niya kailangan pagtuunan natin ng pansin. Kanina po meron kayong mention na ito yung gusto nyong gawin para sa ating mga magsasaka at sa ating mangingisda. Yes, Ma'am Lorlene, no? Yung sinabi ko, state-managed farming para sa magsasaka, state-managed fishing para sa mangingisda. Ano ito? Sabi ko nga, yung traditional na tulong ng gobyerno, kasama na dyan ang land reform, kasama na dyan yung kooperatiba. 50% ng kooperatiba palpak because of private corruption. Na nakaka-receive ba ng totoong dividendo ang miyembro ng lahat ng kooperatiba o yung yumayaman ay ang kanilang mga leaders? Nakakabayad ba sila sa bangko ng kanilang utang? So, what is state-managed farming? And why is it a solution? Bago yung konsepto na yan sa Pilipinas. Wala pang nakakadala dito. Pero napag-isipan ko, bakit naging successful ang China? Bakit naging successful ang South Korea? Bakit naging successful ang Japan at Singapore? Now, what is state-managed farming? All government-owned lands. Yung pagmamay-ari ng gobyerno, hindi na po natin ibibigay sa land reform beneficiaries. Because, sabi ko nga, ang land reform is a failure. Ang nangyayari dyan, sabi mo nga, yung iba, ibinenta nila. Binenta nila. Pero yung bukod pa din dyan, sinasabi, kasi yun dun sa land reform, napakaliliit din naman ng mga lupa na inaalat sa kanila. It's not productive hindi enough. Hindi rin productive enough, hindi rin sapat para masabi mong makakasurvive itong mga magsasaka ito. Hindi sapat para mabuhay ang pamilya sa isang hektarya. Ang dami ng pag-aaral dyan na kailangan. Comprehensive farming, meron kang fish pond, meron kang vegetable, meron kang rice. Ang hirap po sa totoong buhay, lalo na sa magsasaka. What if may emergency? May nagkasakit sa pamilya, mapipilitan silang ibenta. At yun ang nangyayari. At yun yung realidad. Paulit-ulit na realidad na hindi binibigyan ng permanenteng solusyon ng gobyerno. Bakit? Minsan po nakakapag-isip ako, sinasadya ng mga mayayaman na politiko na hindi makaahon ang mahihirap sa kanilang kahirapan. Bakit? Para makontrol sa lieg ang masa at makontrol sa lieg ang mahihirap para sila'y magkaroon ng utang na loob sa mga politiko at sila pa rin ang nanalo sa tuwing eleksyon. Ulitin ko, ano yung state-managed farming? All government lands, yung mga hindi nagagamit, what if all government resources, yung sa national government, GOCC, yung government-owned and controlled corporation, to include the local government unit, what if may mandato sila sa batas allowing them to set up agribusiness? Pwede silang magnegosyo, agrikultura, sa mga lupa na kanilang pagmamay-ari. Imagine mo, ang daming trabaho makikreate. Anong klaseng trabaho? Pagsasaka, factories, rice mill, distribution center of the products from the rural areas to the urban areas, retail outlets. Hindi na natin kailangan mag-angkat ng bigas. We will give a final solution sa problema sa agrikultura. I-hire natin, i-employo natin ang mga magsasaka. Yung ibigay natin, hindi lupa. Yung ibigay natin, trabaho. Permanenteng trabaho, regular na trabaho, may sweldo, pasweldo, a 15 and a 30, 15, 30th of the month, merong GSIS benefit, pension and retirement plan. At ito, ipapanukala ko, hindi na nila kailangan kumuha ng civil service examination except for manager position. Dahil pagsasaka naman yan hindi naman yan pang opisina. Mga kababayan ko na Pilipino,
Ito yung solusyon. So, Trabaho. medyo iba po talaga to. Iba. Ulitin ko lang, ang pinapanukal, ang gusto mong gawin, attorney, is hindi na sila i-consider na ito, lupa to, nasa akin to, sasakahin ko to, or ito ay buwisan sa isang may-ari ng lupa. Ang mangyayari, government-owned lahat yan, i-hire ka as empleyado. So, kikita ka bilang isang empleyado with all the other benefits like any other employee. There are two parts of it. Government-owned lands, so government will hire you. Government-owned, pag mamayari na ng gobyerno. Yung pangalawang parte, private lands. Malaki, maliit, yung sa agrarian beneficiary, they have an option. May option, democratic tayo eh. Ipagpatuloy nyo ang pagsasaka na kayo ang boss bilang pribado na individual na negosyante. Or you have an option to rent it to government. Ipaparenta nyo sa either national government, local government, o GOCC. Pag nirentahan ng gobyerno ang iyong lupa, hindi ka papaalisin. For example, kung dyan ka nakatira, basta hindi lang masyadong malaki, let's say up to 400 square meters, hindi ka papaalisin, dyan ka pa rin tumira. At pwede rin ikaw magtrabaho ng sariling mong lupa, pero yung produkto will be owned by government. And priority ka, maging empleyado sa gobyerno, may sweldo a 15 at 30, may retirement and pension plan ng GSIS na napakaganda, at hindi na i-require na mag-civil service examination ka, except for manager position. Automatic, the law will grant you recognition na civil service ikaw. Imagine mo, government lands, private lands na voluntarily ipamanage sa government, ang dami-daming trabahong makreate. The same concept with state-managed fishing. Yung traditional na tulong sa mangingisda, binibigyan ng maliit na bangka. Paano mabuhay yung maliit na bangka? Yung kalaban nila, yung malalaking barko na four-signer na pagmamayari ng pribadong sektor. Yung mayaman, yung pribadong sektor na mga mayayaman na negosyante. Pero yung maliliit na magsasaka, yun nga sabi ko, up to now, pinakamahirap. Kahit bilyon-bilyon yung binibigay na pera na tulong sa agrikultura, it has failed us. From this administration all the way to the past. Solution, let government enter into the business of fishing, pangingisda. With big boats, i-hire ang lahat, i-employ yung lahat ng maliliit na mangingisda, may sweldo, a 15, a 30, GSIS benefit, hindi na kailangan civil service examination. We give jobs. We offer jobs. And the primary intention of government, ilalagay natin sa batas, is not to make profit, but rather to provide many jobs to many Filipinos. Yes, yan po yung nakikita nyo na talagang magiging tugon sa kahirapan kasi binibigyan nyo sila ng oportunidad na magkaroon ng trabaho at ito po ay bagong paraan para makapag-create ng jobs para sa ating mga magsasaka at mangingisda sa ating bayan. Tama yun. At meron pang bonus na dala si Atty. Hinlo. I'm a proponent of industrialization. Industrialization. The Philippines must manufacture its own weapons, must manufacture its own machines, must make its own medicine and vaccine. Dapat ang factories na sa loob ng Pilipinas. Yung bumubuhay sa ating ekonomiya, ma'am, ay yung mga OFWs. Bakit ang daming OFWs? Dahil nga walang trabaho sa loob ng ating bansa o kulang. Kailangan nilang lumipad patungong ibang bansa, malayo sa kanilang pamilya. Why can't we be like those countries outside? Let's provide jobs dito. How do we do that, attorney? Senator Hinlo will propose the amendment of the procurement law. Di ba sa ngayon, bidding, lowest bid yung mananalo? Oo. I will propose na kahit mas mahal by 10% or even more yung isang produkto, paggawa sa Pilipinas, mapipilitan ang gobyerno, nasyonal, GOCC, lokal, na bilhin ang mas mahal basta dito ginawa sa Pilipinas. Anong logic niyan? Ibig sabihin, may factory dito sa loob ng bansa natin.
At kung may factory, maraming trabaho na ibibigay sa Pilipino. So, magkaka-insentibo at matatakot ang mga foreigners. Kung gusto nilang magnegosyo sa gobyerno natin at hindi sila matalo sa bidding, maglagay sila ng factories sa loob ng Pilipinas. We don't need to have foreign investors kung ayaw ng foreign investors dito. Government can also do it on its own. Put up factories here. But with that incentive, yung incentive is, we give you tax break, you will have a fair winning sa bidding ng government contracts, build your factories inside the Philippines. Priority po natin, maalagaan, makagraduate sa kahirapan ang mga manggagawang Pilipino, yung mga tambay, walang trabaho. You know, with all these things, industrialization, state-managed farming, state-managed fishing, mababawasan ang problema sa rebellion. Mababawasan ang problema sa pagtutulak ng droga. Mababawasan ang problema sa hold-up. Mababawasan ang problema sa broken family. Dahil yung OFW, dito na magtrabaho. Just imagine the solution that a Senator Hinlo madadala pag ako'y inihalal ng sambayanan. Hindi po ako recycled. Bago pong programa ang dala ko. Yes, alam mo, pagka ganyan, attorney, talaga namang ang sinasabi, para mapataas natin yung antas ng kalidad ng ating pamumuhay. Kailangan talaga yung mga tao, huwag mo lang paasahin ng paasahin na nasanay na sa panghihingi, nasanay na sa pagbibigay lang, kasi kailangan on their own, makita din nila yung halaga nila, lalo na kung may i-offer sa kanila ang gobyerno na magkaroon sila ng talagang mapagkakakitaan nila para sila sa sarili nila magkaroon ng security, ng confidence bilang talagang mga mamamayang Pilipino na nakakuha ng totoong tulong at suporta sa pamamagitan ng job creation ng ating bansa. Pero actually, attorney, alam mo, pinag-uusapan natin dito, ang sinasabi mo nga, ito lahat ipro-provide ng gobyerno. Ang gobyerno natin ang mamamahala, hindi na mga private institutions. Isa din sa mga isinusulong mo, attorney, kasi ikaw ay naging dating commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ang tanong ko, sa palagay mo, kung lahat ba ito ay pinamamahalaan ng gobyerno, hindi kaya tayo mas magiging prone sa korupsyon para sa ilang aspeto na may kinalaman sa job creation na ganito? Kasi inopen mo, even inopen mo nga na hindi lang para ito sa mga nandito sa Pilipinas, maging para dun sa mga gustong investors na pumasok sa Pilipinas. Isa din yan sa mga kinakaharap nila, ang issue ng korupsyon. At ikaw, bilang isang kumakandidato, ang inilalaban mo ay ang pagsugpo o paghinto ng korupsyon sa ating bansa. So pag-uusapan natin yan, attorney, sa pagbabalik po ng Face the Nation. Face the Nation.